Multo sa Tagaytay, ang kumpisal ni Tonton. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag. Pero Diyos ko, hindi ko na ito kakayanin kung mangyari ulit. Noong gabi ngayon, sabay ng malakas na ulan at makapal na fog, naiwan ako ng grupo namin habang binabaybay ang Tagaytay Road papuntang Kalatagan. Napilitan akong bumilis para makahabol. Pero sa malas, sumadsad ang motor ko sa isang kurbada. Napahandusay ako sa kalsada. Basang-basa, nanginginig sa sakit habang ang motor ko wasak. Walang ibang tao, walang ibang sasakyan. Wala akong ibang magawa kundi bumangon at maglakad sa dilim. Sa gitna ng ulan at ginaw, hinahanap ang kahit sino na pwedeng tumulong. Wala akong makitang ilaw, walang ibang tunog kundi ang malakas na hangin na humahampas sa mga puno. Nanginginig ako habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Taas ang hinlalaki, umaasang may dadaang sasakyan. Sa wakas, sa may junction papuntang Maynila, may nakita akong ilaw mula sa paparating na sasakyan. Parang sagot sa dasal ko. Biglang tumigil ang kotse sa harapan ko. Wala na akong inisip, mabilis akong sumakay. At doon nagsimula ang impyerno. Pag-upo ko, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Walang tao sa loob. Wala ni isa. Ako lang mag-isa sa isang sasakyang walang driver. Hindi ako makagalaw. Hindi ko magawang tumalon palabas. Para akong napapako sa kinauupuan ko habang dahan-dahang umuusad ang kotse sa madilim at liblib na kalsada. Tapos nakita ko ang paparating na kurbada. Matarik, matalim. Nagdasal ako ng mas mataimtim kaysa dati. Dahil alam kong wala nang makakapigil, mahuhulog ang kotse sa bangin. Pero bago pa mangyari yun, isang kamay ang biglang lumitaw sa bintana ng driver. Isang kamay na walang katawan. Hawak nito ang manibela. Maingat na inililiko ang sasakyan. Akala ko mamamatay na ako sa takot. Paulit-ulit itong nangyayari sa tuwing may kurbadang delikado. Lilitaw ang kamay, aayusin ang direksyon, tapos mawawala ulit. Hindi ko na kinaya. Bago pa dumating ang susunod na kurbada, nilakasan ko ang loob ko at biglang tumalon palabas ng sasakyan. Habulin nga akong patakbong pumunta sa pinakamalapit na ilaw na nakita ko. Isang tindahan. Pagdating ko, basang-basa at nanginginig. Agad akong bumili ng 2 bote ng Red Horse. Sinubukan kong ikwento sa tindero at sa mga tao roon ang lahat ng nangyari. Pero at halata sa mukha nila na hindi sila makapaniwala. Tahimik lang silang nakikinig hanggang sa bumukas ang pinto ng tindahan. 3 lalaking basang-basa sa ulan ang pumasok. Tumingin sa akin ang isa at nanlaki ang mga mata niya. Sabay tinuro ako sa mga kasama niya. Yan yung gagong sumakay sa kotse natin habang tinutulak natin.